Siyam na taon na nakaraan. Ako na lang nagdadala pa rin ng mapait na alaala. Hanggang ngayon. Walang kamatayan, walang kapanganakan. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Nasaan ang bank card mo? Kung ayaw mo magsalita, guguluhin ko ang mukha mo. Hihiwain ko ito. Pakiusap, iligtas mo ako. Kung may Diyos man, magkikusap ako. Iligtas mo ako. Bitawan mo ako! Tulungan niyo ako! Sino man, tulungan niyo ako! Bitawan mo ako! Kahit sino na lang, iligtas mo ako! Nagkikiusap ako! Sa loob ng 2 araw, mawawala ang kalye na to sa mapa. Sa mga panahong iyon, bugbog sarado ka ng mga tao. Ngunit walang darating para iligtas ka. Pagkalipas ng 2 araw, maswerte ka na. Matatagpuan ka ng mga pulisya at dadalhin ka sa presinto para pagbayaran ng iyong mga kasalanan. General Hu, gusto kita. Ay! Siyam na taon, prinsesa. Sa wakas, tatagpuan din kita. Hindi! Baliw ka ba? Kuya, sino ka ba? Nagkakamali ka ng tao. Nakalimutan ko. Wala ka na palang alaala. Tingnan mo ako. Ano nakikita mo? Ikaw? Matangkad ka. At mukhang mamahalin ang suot. Hey. bakit? Bakit wala ka nakikita? Ano bang gusto mong makita? Dito. Ano nakikita mo? Ang malaki mong dibdib. Ngayon ay ika-9 na Setyembre. Kaarawan mo rin ngayon, di ba? Magkamukha kayo ng prinsesa. Pati araw na kapanganakan magkapareho. Naririnig ko pa rin ang pagtawag niya. Puro ba ito pagkakataon lang? Sino ka ba talaga? Bakit wala akong nakikita? Ano bang gusto mong makita? 30 years old? 40? Kinabukasan mo? Baka wala lang. Mukhang hindi talaga siya si Lingyaw. Gusto mo bang ihatid kita pa uwi? Hindi na. Babalik na lang ako pagkatapos ng 12:00. Bakit? Bakit kailangan pang hintayin ng 12:00? Kasi, paglampas ng 12:00, tulog na ang tita ko. Bukas ng umaga, bago sila magising, makakaalis na ako nang walang gulo. Ang dilim dito. Lipatan natin ang lugar. Bigla, teleportation? Kuya, ikaw ba'y tao? Multo? Halimaw? Tama ng satsat. Malapit na mag 12:00. Kailangan ba kitang bilhan ng cake? Aba, 12:00 na.
Please, please, please. Sana bukas, matanggap na ako sa interview ng OneCorp. Sana, tumigil lang tita ko sa pang-aaway. At sana, magka-boyfriend ako ng gwapo at mayaman. Alin ang pinakagusto mo? Ano? Tita, trabaho, o boyfriend? Alin ang gusto mong unahin? Bakit mo tinatanong? Minsan, nakakatulong akong tuparin ang hiling ng iba. Totoo? Huy, may side effect ba yan? Kuya, pwede mo ba akong bigyan ng 5 milyon? O kaya, sabihin mo na lang ang winning number bukas. Papasa ka sa interview mo bukas. Talaga ba? Totoo? Hoy! Asan yung boyfriend ko? Grabe ka talaga. Nakita ko na siya. May dugo na ako niya. Makakamit ko na ang walang hanggang buhay. Gawin mo ang plano. Ang dugo niya, walang dapat masayang. Dalhin niyo lahat ng dugo niya sa akin. Hello? Ikaw ba si Win Mingran na mag-interview? Ikaw po ay... Ako ang in-charge ng interview. Staff ng kumpanya. Sumunod ka sa akin. Nasaan ang ibang aplikante? Ikaw ba'y talagang para sa akin? Ibang nag-asikaso sa kanila. Ako lang ang nakasign sa'yo. Pero... Walang pero. Sumama ka na lang. Ay! Saan mo ba talaga ako dadalhin? Wen Mingran! Kung ganyan ka, hindi ka makisama. Paano ang ibang aplikante? Pananagutan mo ba? Hindi kayo taga-One Corporation. Sino ka ba talaga? Ikaw ba kusang papasok? O papatumbahin ka namin? At hilaing papasok? Ikaw ang pumili. Sige, patumbahin mo na lang ako. Basta habang gising ako, hindi ako papadala sa inyo. Patahimikin siya. Umuulan na ng 3 araw sunod-sunod. Ano nangyayari? Salamat. May nakilala akong isang dalagita. Akala ko siya na ang hinahanap ko. Pero nagkamali ako. Ibig sabihin, konti na lang at matutupad na sana ang pangarap mo. Oo pala. Pupunta siya dito para mag-interview. Pakialagaan mo siya. Ang sakto naman. Mr. Wang, ito ang listahan ng mga aplikante ngayon. Paki-review po. Sige, titignan ko muna. Opo. Wala siya. Baka hindi siya dumating. Pwede ba yung maladyos ng babae na yon hindi bagay sa maliit kong kumpanya? Imposible. Kahapon sa birthday wish niya, una niyang hiling ay umasa sa interview. Bakit hindi siya pupunta? Baka may nangyaring masama. Hoy, tama na. Huwag mo na akong bugbugin. Kakaikot mo dyan, nahihilo na ako. Wala siya sa bahay. Sinuy ko na lahat. Sa daan papunta sa opisina, wala talaga. Kalma lang. Baka naman, na-late lang siya. Baka nasa ibaba na siya ngayon. Huwag kang kikilos! Sabi ng boss namin, napakahalaga ng dugo mo. Kahit isang patak, bawal masayang. Boss? Isa ka sa mga nagpapautang? Yung mga yun? Ha? Mukhang marami palang gustong patayin ka. Gaano karaming dugo ang kukunin ninyo? Wala namang halagang dugo ko. Kaunti pa lang yan. Pero ang totoo, walang matitirang patak. Kaunti lang daw. Pero ang totoo, walang matitira kahit isang patak. Akala ko pa naman makakapasa ako sa interview. Ang tanda ng lalaking yun. Sinungaling. Ang malas talaga. Lahat ng pangit nagkakatotoo. Hindi niya raw makita ang future kong 30 o 40 years old. Ngayon, mamamatay na pala ako dito. Anong future pa ang meron? Ayoko nang mag-wish ulit. Wala ni isang matupad. Boyfriend? Wala. Trabaho? Hindi ko rin makuha. Ako lang ang minalas sa lahat.
Kuya! 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 Anong sinasabi mo dyan? Kuya! Ikaw! Sino ka ba? Sinugod! Boss, tulungan mo ako! Walang kwenta. Ganyan lang. Di mo pa nagawa. Huwag kang lalapit! Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya! Gusto mo yata kumuha ng dugo, no? Inisimula mo sa sarili mo hanggang maubos lahat. Walang matitirang patak. Mr. Hu, gising na siya. Ligtas na. Salamat. Kuya, Nandito ako. sinungaling ka. Ano? Sabi ko, isa kang sinungaling. Lahat ng sinabi mo, malas. Kung di dahil sa'yo, hindi ako mapapahamak ng ganito. Kasalanan mo lahat ng ito. Miss, paano ka ron niloko ng sinungaling na yan? Sabihin mo kay kuya, babakbakin ko siya para sa'yo. Sino ka ba? Sino ka? Ito, CEO ng Wang Group, Wang Chue. Ikaw yung mayamang CEO ng Wang Group. Tama. Para sa akin ka talaga pumunta. Paano mo naman ako Hindi nakilala? kita kilala. Ah, tama. Binugbog ako ng mga tao niyo. Sigurado na dito ka para bayaran yun. Hindi. Magkano? Mga 5,000? O 5 milyon? Kahit alin. Siyempre, wala akong problema Hoy, dyan. Kahit pwede alin ba sa usap dalawa. na? Bakit ang lapit mo? Nandito ako. Dahil kanino ba? Lahat ng ito ay kasalanan mo. Sabi mo pa, makakapasok ako sa trabaho. Pero anong nangyari? Na-interview, hindi ko man lang nakita. Sinungaling. Hindi siya nagsisinungaling. Pasado ka sa interview. Yung nangyari sa'yo sa Wang Group, kami ang may kasalanan. Security namin ang pumalpak. Pinagalitan ko na sila. At ang trabahong ito ay parte ng kabayaran namin. Grabe, tunay na rich kid talaga. Oo nga pala, kaya Chin, si Miss nasaktan. Hindi siya makakilos. Kaya habang nagpapagaling siya, ikaw na muna bahala sa kanya. Ay, hindi. Sa kumpanya mo nangyari ito. Bakit ako mag-aalaga sa kanya? Ako na lang ang mag-aalaga. Total, nakikitira naman Hindi ako sa naman bahay mo talaga ngayon. kailangan. Sige, ayos na yan ha. Ah, doktor, kailan pwede siya makalabas sa ospital? Pwede na siyang umuwi ngayon. Konti lang pagkawala ng dugo. Kailangan lang mapahinga ng mabuti pag Oh, uwi. sige, pwede na. Sige, papapuntahin ko ng mga tao. Pakikuha ng mga gamit mo. Hindi naman kailangan. Hi, Katchen. Huh? Anong hinihintay mo? Dali, buhati mo na si Miss pa uwi. Sa amin ng doktor, magpapahinga siya. Bakit hindi mo siya buhatin? Kaya ko naman. Kung ayaw lang ng Miss. Ah, hindi. Sige na nga. Ihanda mo mga gamit. Ako na magpapatnubay pa uwi. Ako? Ah! Ay! Sandali lang! Bitawan mo ko. Dali na. Bakit nakatayo ka lang dyan? Hindi mo na kailangan hintayin ako. Alam mo ba ang password ng villa? Tuwing pupunta ako, ikaw ang bubukas sa akin. Kung tatanungin mo ang password, hindi ko rin alam. Kuya, ito ba talaga ang bahay ninyo? Tara na, Miss. Pumasok na tayo. Wow! Ang sosyal naman nito. Talagang tahanan ng isang rich kid. Astig! Hoy, kuya, talaga bang bahay mo ito? O baka naman,
Binili ito ng 3 henerasyon ng pamilya mo. Kuya, meron ba siyang girlfriend? Kung wala, Sabi ng doktor, kailangan mo magpahinga na mabuti. Ngayon, ihatid kita sa kwarto mo. kita-kits mamaya! Sigurado ka ba na hindi siya ang reincarnation ni Prinsesa Lingyao? Matagal na itong unang beses ko makita ang taong eksak. Hindi siya yon. Hindi niya nakikita ang aking espada. Pero baka pansamantala lang yon. Baka bukas may milagro. Ganon talaga ang hiling mo na siya maglalabas ng espada? Hindi ko rin alam. Sa loob ng 1,000 taon, ang aming pamilya ay umiiral upang maglingkod sa iyo. Kung siya nga ang milagro misyon ng aming pamilya, kung magagawa ko ito, maaari pa magkaroon ng hiwalay na pahina sa tahanan ng aming pamilya. Pero sige na nga. Kalimutan mo na. Kahit ano pa siya, ang mahalaga, ilagay mo lang siya sa tabi mo. Hindi ka magkakamali. Sapagkat para sa akin, espesyal siya. 9 na raang taon na ang nakakalipas. Nararamdaman ko siya dito. Siyam na raang taon kang nabuhay. Sino ka ba talaga? Sino ka? Pakawalan mo ang tita ko! Weng Minggran, bibigyan kita ng kalahating oras. Dalhin mo ang bank card mo. Alam mo na ang magiging kaparusahan. Ano ang balak mo? Kayo na naman? Oo! Noong nakaraang beses, nasaktan mo ako. Hindi pa kita napanagot. Ngayon, lahat ng utang, bago at luma, babayaran mo sa akin. Nasaan ang tiyahin ko? Anong ginawa mo sa kanya? Ipapakita ko sa'yo ang mabuting tiyahin mo. Palamasin na siya! Dalhin niya ang pera. Pwede na ba kung umalis? Tita, kasama ka sa kanila? Kasama ka sa kanila? Bakit? Umalis ka na! Huwag mo akong pigilan! Pinakain kita ng matagal. Ngayon, utang mo ito sa akin. Huwag mo na akong hanapin pa. Nadungisan mo ang lugar ko. Noong nakaraang beses, pinalag ka. Ngayon, gusto kong makita kung may taong magliligtas sa'yo. Boss, hindi ko nakita na maayos ng gabi na yon ang maliit na babae na ito. Isa-isa kayong may parte ngayon. Huwag mong madali. Ikatlo, may kamera ka ba? Siyempre, boss. Kuhanan mo ng video at litrato. Gusto kong maging available siya palagi. Boss, hahanapin ba natin siya? Baka may tinatago ka. Dali mo na siya. Hahanapin ba natin siya? Tignan kung may tinatago siya. Dali mo siya. Dali mo. Tara. Bitawan mo ako! Ibibigay ko sa'yo lahat ng baka card ko! Bitawan mo ako! Boss, walang pera sa card. Punyeta kang babae. Ningas kang lukuhin ako. Kung ayaw mong inumin ng alak, tanggapin mo itong parusa. Bitawan mo ako! Hayop ka! Bitawan mo ako! Hayop ka! Boss, punyetang babae. Ningas kang hampasin ako. Ano pang hinihintay? Hindi mo ba nakikita na may sugat ako sa ulo? Huwag kang lumapit! Lumapit ka pa, tapos gagawin ko! Ang yabang mong babae ah. Gusto mo ng dugo, di ba? Gusto ko rin. Ngayon, handa na ako makipaglaban ng buong puso. Kuya, tulungan mo ako. Kuya, tulungan mo ako. Ha? Ano nangyari? Ano nangyari? Nakakabaliw na ito. Paano niya kami natuntun?
Boss, anong gagawin natin ngayon? Mga gago! Mga tao ba kayo? Mga hayop kayo. Hindi karapat dapat patawarin. Kung hindi kayo karapat dapat maging tao, pumunta na kayo sa impyerno. Kayo na muna umalis. Ako nang bahala sa susunod. Kuya, espada. Ano? May espada dito. Totoo ito. Kuya, ikaw. Lingyaw, nahanap na kita. Kuya. Mr. Hu, nakapagtakip na ng sugat. Nalapatan na ng benda. Paalala lang, nitong mga naang iwasang mabasa ng tubig. Bukas, babalikan ko siya para palitan ng benda. Salamat, Doktor. Mauna na ako. Sige. Kuya. Matulog ka na. Nandito na ako kasama mo. Prinsesa, ikaw ang aking pag-asa sa buhay. At pati na rin sa aking kamatayan. Ang nais ko sa buong buhay ko ay ang ikaw ay maging walang pag-aalala. Bilisan niyo na! Dalhin niyo sila agad sa ospital. Congrats! Natupad mo na ang nanais mo. Akala ko pag nakita mo siya, agad mong ibababa ang espada. Pero, kailan mo balak sabihin sa kanya ang tungkol sa espada? Hindi ko alam. Sana lang makilala niya ako kahit isang araw pa lang. Hanggang sa dumating ang araw na makasama niya ako, na makasama ngumiti at umaalis. Pero, naisip mo ba kung ganito ang gagawin mo? Kailangan tiisin mo araw-araw ang sakit na parang pinupunit ang katawan mo. Hanggat hindi mo ibinababa ang espada, mananatili ang sakit. Sulit ba? Magsisisi ka ba? Maraming beses kong iniisip kung paano alisin ang espada sa katawan ko. Dumating na ang araw na iyon. Medyo ayoko rin pakawalan. Sobrang hirap hanapin siya. Gusto ko siyang alagaan ng mabuti. Pangalagaan siya at protektahan buong buhay. Gusto mo mang tignan kung anong itsura ng ngiti mo ngayon? Wala naman siya dito. Sino ba ang pinaglalaruan mo? Bakit? Hindi mo kaya? Kaya dapat sanayin mo agad yan. Ang prinsesa namin dati, pinakagusto niya makita akong ganitong ngiti. Ay! Ikaw pa nagsasalita tungkol sa prinsesa mo na 900 years na nakalipas. Siya ang tumagi sa'yo noon. Nakalimutan mo ba na 900 years na nakalipas, siya ang tumagi sa'yo noon? General Hu, gusto kita. Gusto kong sumama sa'yo sa hangganan para bawiin ang mga lupain at lumaban sa digmaan. Pwede ba? Salamat sa iyong pagmamahal, prinsesa. Hindi ko kayang suklian. Ngayon, ako naman naghahanap sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kung meron ng ibang mga bata, ang prinsesa namin ay dapat nagkaroon din ito. Alam mo ba kung paano siya ligawan? Gusto mo bang turuan kita? Ah, hindi pala. Hindi rin kita matutulungan. Dahil ako ang laging nililigawan. Hindi ako yung nanliligaw. Pero kung pagbabasihan, mas marami akong karanasan kaysa sa'yo. Tama ba? Hindi ba? Salamat ha. Hindi ko kailangan yan.
Maaga pa lang. Ingay na ingay na. Anong ginagawa nyo? Bumili ng maraming pagkain. Kakain na ako ng strawberry. Ay, huwag mong galawin yan. Bakit ka ba ganun kainggitin? Sasabihin ko sa'yo huwag mong galawin yung laman ng ref. Bakit? Para sa prinsesa namin lahat ng yun. Mga paborito niya dati. Nagluto ko ng almusal. Kain ka lang. Ako na mag-aabot sa kanya. Para sa prinsesa lahat ng to. Para sa prinsesa lahat ito. Hindi talaga tayo makakabuhay ng ganito. Lahat ng ito, binibili para sa prinsesa namin. Kuya. Kuya. Talaga ay pareho ng itsura ko. Kuya. Di mo ba kung kwentuhan tungkol sa inyo? Ano yung pinanganak ako? Alam ko na kung saan ako hahantong sa digmaan. Siya naman ang pinakamasayang prinsesa. Sipag siyang mag-ensayo kaysa kahit sino para balang araw makasama niya ako sa digmaan. Musta naman pagkatapos nun? Bilang isang lalaki ay magbabantay sa hangganan. Babae ay magpoprotekta sa kaharian. Ang general ay magbabantay sa pintuan ng bansa. Pasok ang kaharian ng Liang. Si Chancellor Xiao ay lumuhod sa labas ng palasyo. Nipilit ang emperador na magbigay ng utos. Ay pakasal si Prinsesa Ling Yao. Si Ling Yao ang pinakamahal na kapatid ng emperador. Hindi pumayag ang emperador. Tungkulin ng mga prinsesa. Sa henerasyon namin, di maaaring mabuhay para sa sarili. Kaya kailangan namin mabuhay para sa tungkulin. Ganito lang, aring ang mga susunod na henerasyon, general at prinsesa, mabubuhay ng magkasama at maligaya. Tutusan ako ng emperador na samahan si Prinsesa Ling Yao. Makarating kami sa hangganan. Mito si Zhao Tu. Doon ko nalaman na lahat ng ito ay plano niya pala. Tinatay ang buong angka ng Hu. Ginamit ko ang buhay ko kapalit ng buhay ni Ling Yao. Kung ganun, guradong ayaw niyang mabuhay ng tahama. Bang tabak na ito? Noong araw ng kanyang pagpapakasal, binigay niya sa akin ang tabak na ito. Sabi niya, hintayin niyang gamitin ko ang tabak para iligtas ang kaharian. Ibabalik ko siya. Hindi namin natupad ang kasunduang iyon. Ngayon, ang tabak na ito ay para parusa niya para sa akin. Hindi yan, kuya. Siguradong hindi kanya sinisisi. Dahil alam niya, ang may mga alaala na ito at patuloy na nabubuhay ka ay siyang pinakamasakit. Ayos lang yan, kuya. Palagi kitang sasamahan mula ngayon. Uy! Napakabihirang bisita. Kung hindi ka lalabas, aakalain kong ako lang mag-isa sa malaking bahay na ito. Huwag mo siyang pansinin. Umupo ka muna. Gawin mo ang gusto mo. Tama. Anong gusto mo inumin? Ikukuha kita. Gusto ko ng malamig na inumin. Sige, hintayin mo. Kuya Kai-chen, gusto ko rin ng malamig. Kuha ka rin para sa akin, ha? Nakakainip. Kukuha ako ng kapatid kong babae. Pagkatapos, sasamahan mo ba ako sa isang lugar? Saan? Halika. Kuya, anong lugar ito? Ito ang ancestral hall ng palasyo ng kaharian ng Yu. Pero tinanggal ko sila mula sa realidad. Ayaw kong maistorbo sila. Ito si Wen Mengran. Noong nakaraan, niloko ko siya. Handa akong pangalagaan siya. Takpan siya sa ulan at hangin. Alagaan siya ng buong buo. Walang pagsisisi. Kaya, pahintulutan mo ako magpakasawa ngayon. Pahintulutan mo muna ako na huwag mo nang hilayan ang tabak. Dito nakalagay lahat ng mga bayani ng kaharian ng Yu. Halos lahat ng mga espiritu ng ninuno ng pamilya Hu ay narito. Ito lang ang maaari kong gawin para sa kanila. Kuya, ikaw ang pinakamatapat at pinakamatapang na general. Ikaw ang pinagmamalaki nilang lahat. Dahil nandito ako, hindi nila aaminin, nasisihin ka. Kapag sinubukan nila, babawiin ko. Ay, huwag bastusin ng mga ninuno. Opo. Bata ka pa. Walang disiplina. Kanino ka nagsasalita? Sino bang nagsasalita? Bakit? Ginaw ba? Dito ay ancestral hall. Medyo malamig at madilim. Binabalot mo ako? Giniginaw ka rin ba? Oo, giniginaw din ako. Kung hindi, painitin mo ako. Kuya, tila hindi pa tayo ganun kalapit na magpainitan ng magkasama. Oo, sabi mo nga, walang formal na relasyon ako. Kaya wag mo akong abusuhin sa harap ng mga ninuno. Kaya wag mo akong abusuhin sa harap ng mga ninuno. Sino ang sinasamantala dito? Sabi ko, huwag mo biruan dito. Pwedeng huwag naman dito sa ating ancestral hall gawin.
Talagang lagapak ang mga panahon. May mga ganito pa talaga? Kuya, naririnig mo ba? Bakit? Giniginaw ka pa? Baka umuwi na tayo muna. Sige, tara. Kalungkutan. Lahat ay kapalaran. Kuya, bakit hindi tayo umuwi? Anong ginagawa natin dito? Tingin-tingin lang. Kung gusto mo, bilhin mo. Kulang ang mga gamit sa bahay. Naisip ko minsan, ilang beses na ako na naginip. Na ano? Nang ganito, namamasyal, nag-uusap, normal lang na buhay. Katulad ngayon, nakatingin sa langit, sinasabi sa'yo, sa mga taong hindi kita nakita, miss na miss kita. Nakalimutan ko pa sabihin, prinsesa, maligayang pagbabalik. Kuya, tingnan mo! May fountain! Sabi dati, kung magtatapon ka ng barya sa fountain, matutupad ang wish mo. Hindi mo na kailangan maghingi ng wish sa kahit kanino. Hindi ito papakinggan ng Diyos. Nandito naman ako. Sapat na. Ang sinabi mo, kuya, ay labag na labag sa batas yan. Naghintay ako ng 900 taon bago kita matagpuan. Sa loob ng 900 taon na ito, ilang beses ako na naginip na makikita kita. Pinapangarap ko rin ng marami na ang mga bagay na gagawin ko para sa'yo. Kaya anong wish mo? Sabihin mo sa akin. Kung sakaling gusto kong humiling ng sobra-sobra na wish. Halimbawa, Gusto ko si kuya, ang magiging boyfriend ko. Halimbawa, gusto ko si kuya, ang magiging boyfriend ko. Kuya, lagi ka na lang nagsisinungaling. Hindi mo tinutupad ang sinasabi mo. 1 minuto lang ang nakalipas. Kakatapos mo lang sabihin, pipilitin mong tuparin lahat ng wish ko. Ngayon, nagbago na. hindi basta-basta mga salitang sinasabi mo. Seryoso ako. Totoo yan! Grabe, masablay ko. Unang beses kong mag-confess. Ngayon, ikaw pang nagdududa. Ano ba dapat ko gawin ngayon? Mag-sorry? O mag-confess? Ikaw, ang unang tuparin ng wish ko. Masakit ba? Galit ka ba? Halika, sabihin mo, sino ang taong pinakamumuhian mo? 900 taon na nakalipas. Siya ang tumakas sa kasal, papunta sa panig ng kalaban. Dahil sa kanya, nawala ang kapatid ko. Pinagbintangan tumalikod sa bayan. Dahil sa kanya, buong pamilya ng Ho ang pinatay. Dahil sa kanya, nagkaroon ng digmaan ng Liang at Yu. Dinala ko sa Liang bilang bilanggo. Naging alipin ako. At siya rin ang may dahilan kung bakit ako 900 taon kong pinagtitis ang paghihirap sa buhay at kamatayan. Ang bait mo. Dapat laging tandaan yan. Ang nagpapahirap sa'yo ay si Lin Yao. O hindi, ngayon ay tinatawag siyang Wei Mingran. Kung makakalimutan mo, paulit-ulit kitang paalalahanan, isa-isa at paulit-ulit. Kung talagang galit ka sa kanya, dalhin mo siya dito. Gagamitin ko ang dugo niya para sa aking walang hanggang buhay. Opo.
ngayon? Pareho ka pa rin ang pangit na tiyahin mo sa palasyo. Na biktima. Huwag mag-away. Huwag magbastos. Kuya, mabuhay ka ng maayos. Pag naging reyna ako, aayusin kita. Dumating na tayo sa bahay. Ito na ang bahay ko. Siya? Jashin? Kuya, siya si Jashin. Paano mo ako nakikilala? Mahal, pakiramdam ko malamig sa labas. Pumasok na tayo. Kailangan pa natin gawin yung Hoy. Hukay Shen, huwag mo akalain na dahil di kita matalo, di na ako maglalaban sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako natatakot sa mga kalukuhan mo. Hindi mo ako matatakot. Kuya, itigil mo na yung kapangyarihan mo. Sino bang tinatakot mo? Ikaw? Ay! Huh? Husay-san! Kuya, ako ito, Jashin. Jashin? Talagang ikaw si Hujai-sen? Pasensya na, kaso ngayon lang ako nakapunta sa'yo. Kuya, naalala mo ba nung sinabi ko na kapag naging reyna ako, aayusin kita? Hanggang ngayon, hindi ko pa nagagawa. Kuya, pasensya na. Lingyaw, matagal na tayong hindi nagkita. Jasin, tingnan mo. Lagi niyang iniingatan ang mga larawan mo. Pero pinapanatili pa rin niya ang mga alaala mo at ni Kuya. Siyempre, masaya kayo noon. Pero bakit? Tara na! Amoy reyna ng yugo. Parang dalagang may pulang palasyo. Parang pareho lang. Bakit ba? Lagi kang swerte. Bakit paulit-ulit mo nakikita si Kuya? Pero ako, nasa impyerno lang. Ako lang, Jia Shin. Ano bang sinasabi mo? Jia Shin! Jia Shin, bakit mo sinira? Tagal nang iniingatan ni Kuya. Sobrang tagal na yun. Bitawan mo na. Anong ginagawa? Pasaway ka! Walang abiso. Sino ang pumayag sa'yo? Hukay Shen! Tao ka ba o multo? Nasaan ang reyna? Siya! Matagal na siyang patay! Naipapatay ang buong pamilya ko pagkatapos ng pagkasira ng pamilya ko para tumigil ang digmaan. Kaya pinarisan siya bilang alipin sa loob ng 2 buwan. Sa liyang, pinahirapan siya hanggang mamatay. Zautung, dapat ka mamatay! Pasensya na, Jasin. Huli na ako. Hinanap ko ang buong palasyo ng Yugo. Mga gamit mo. Isang larawan na ang nahanap ko bago ka maging reyna. Jasin, galit ka ba kay Kuya? Jasin, galit ka ba kay Kuya? Dahil hindi kita naprotektahan? Naipahama ka? Hindi, Kuya. Ang galit ko, hindi kailanman sa'yo. Hindi kailanman. Kuya, alam mo ba? Para sa akin, ang kamatayan ay isang pagpapalaya. Ipinangako ko sa'yo
naaalagaan kita ng maayos. Kuya, ay ingatan kita ng buti. Hindi kailanman hayaan kung may manakit sa'yo. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila ng Jashin. Nag-usap ba sila ng maayos? Kuya! Okay na ba kayo? Ako at si Kuya? Ano bang problema namin? Oo. Ako, ang pinag-uusapan ko ay yung larawan na yun. Nakakainis yung larawan na yun. Kung masira, masira na. Sa totoo lang, ang sinira ko ay ang sarili kong larawan. Walang kinalaman sa'yo. Bakit ka pa nagdadalamhati ng ganyan? Justin, hindi ganun ang ibig sabihin ni Mingran. Sobra nang gustong larawan na yon. Totoong gusto niya talaga sa'yo. Huwag mo siyang ganung pakasawaan. Kuya, gusto kong umuwi sa bahay ko para kumuha ng damit. Sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan. Hayaan mong si Wingran ang sumama sa akin. Hindi ka bagay. Gusto mo bang sumama? Kuya, ako ang sasama kay Jashin. Huwag kang mag-alala. Sige. Tara na. Aalis na kami. Oo. Ay, Jashin, anong gusto mong tulungan kitang ayusin? Gising ka na? Anong ginagawa mo? Pinapayo ko na huwag kang gumalaw. Ang jade na singsing ay tuluyang mabihira ng dugo. Kung gagalaw ka, bubulasok ang dugo mo. Mas mabilis kang mamatay. Jashin, bakit mo? Dapat lumayo ka kay Kuya. Huwag kang lalapit sa kanya. At huwag mo siyang saktan. Baka pakawalan kita. Pero, dapat hindi mo ginawa yun. Lumapit ka ulit sa kanya. Sinaktan siya ng isang beses at hindi pa sapat. Kailangan saktan mo siya ng pangalawa. Sabihin mo, paano kita papakawalan? Jashin, ano ang sinasabi mo? Paano ko siya masasaktan? Sasabihin mo na ba hindi namatay si Kuya dahil sa'yo? Sabihin mo. Sabihin mo lang. Papakawalan kita. Ako? Langyaw. Ano ba ang gusto mo para pakawalan mo si Kuya ko? Para pakawalan mo ako. Kung hindi dahil sa pagtakas mo kasama si Kuya, hindi sana nagkagulo ang dalawang kaharian. Hindi sana nagkaroon ng digmaan. At mabuhay na parang aso. Pagtakas? Paano? Sinira mo ang pamilya naming husay isang gabi. Pinatay mo ang Kuya ko. At higit sa lahat, napakasama mo. Napakasama talaga. Kalma ka muna. Pag-isipan mo ng mabuti. Kahit si Lingyaw. Hindi. Ako, gusto ko lang mabuhay. Kaya gusto kong tumakas kasama si Hukaishin. Hindi papayag si Hukaishin. Alam mo kung anong uring tao siya. Hindi siya gagawa ng para sa sariling kapakanan lang. Pero sabi niya mismo sa akin, hindi kanya iiwan o hayaang mapariwara ka. Para kay Kuya, mas mahalaga ka kaysa kahit ano. Pero anong ginawa mo? Lingyaw, gusto kong hukayin ang puso mo para makita ko kung gawa nga ba ito sa laman. Hindi tama. Bakit lahat ng impormasyon ni Jashin ay mali? At paano nalaman ni Jashin ang mga bagay ng nakarang buhay? Jashin, pwede mo bang sabihin bakit ka sigurado nasaktan ko si Kuya? Sino ang nagsabi sa'yo? Hindi ko kailangan ng sino man para sabihin sa akin. Simula nang dumating ka sa tabi niya, alam ko na nasaktan mo siya na hanggang mamatay. Ikaw lang ang makakasakit sa kanya ng ganon. Bakit? Paano hindi mo alam? Kapag hinugot mo ang espada, maglalaho ang kanyang kaluluwa. Anong sabi mo? Kalukuhan yan. Hinugot ko ang espada para tulungan si Kuya. Sabi mo, bakit hindi ka nagsasalita? Anong tulong? Tinulungan mo ba siya makalaya? Hindi ko alam. Alam mo ba na ang espada ang dahilan kung bakit siya nabuhay sa mundong ito? Kapag hinugot mo ang espada, maglalaho siya at mawawala sa mundong ito. Lubusang mawawala.
Linyaw! Ang pinakarapat dapat mamatay ay ikaw! Hindi pwede. Wing-wing run. Magpalakas ka naman. Hindi pwedeng ganito ako kahina. Joshin, bakit hindi mo na lang ako patayin ng diretso? Ano ba ang gamit ng Jade Ring na ito? Dahil ang dugo mo ay ang nag-iisang pinakabubuting dugo sa mundong ito. Katulad ng espada ng kuya ko. Kapag pinasama ang dugo mo, ang sino mang may hawak ng Jade Ring ay magiging immortal. Joshin, ayaw mo talagang mabuhay, di ba? Sabihin mo sa akin, sino ang nagutos sa'yo? Ako! Ako! Gamitin mo ang alipi kong ito para sa trabaho. Nasayang ang oras ko dito. Joshin, sino ka? Bitawan mo siya! Ako si Liang Teng. Ikaw ang prinsipe ng kaharian ng Liang? Shhh! Tumahimik ka. Tignan mo, ang kulay ng dugong ito ay sariwa. Siguradong matamis ang lasa. Alipin! Joshin! Naalala mo pa ba ang pagkakaibigan natin? Oh, nakalimutan ko. Nang dumating siya sa kaharian ng Liang, patay ka na. Alam mo ba, noon, dahil sa inyo ni Hu Kaishen, dinala siya na parang aso sa kaharian ng Liang. Nakatira siya sa kulungan ng mga tupa. Oh, hindi niya alam. Ilang sundalo ng kaharian ng Liang ang nag-aabuso sa kanya. Namatay siya. Sa isang trahedya, sayang naman, malas ang kanyang kapalaran hanggang sa kanyang kamatayan na ikaw at si Hu Kaishen ay pinatay ko. Si Ginoong Zhao, hindi ko alam saan niya nakuha ang lihim na teknik na nagbubuklod sa kanya sa akin sa bawat buhay. Sa bawat buhay, ginawang alipin ko. Anong sinabi mo? Nangas kang linangin ako? Ano akong niloko kita? Ano akong niloko kita? Siyam na raan na taon na kitang niloloko. Hindi mo alam. Papatayin kita! Liang Teng! Kutsilyo? Kunin mo ang kutsilyo! Joshin! Joshin! Sabi mo, kung hindi kita parusahan, hindi ka magsasalita. Hindi! Hindi! Tulong! Kuya! Tulong! Kuya! Ikaw pala ito? Pati ba naman mga ito? Hu Kaishen, hindi mo pwede patayin ako. Ano bang meron ka na makatarungang patawarin ka? Baka naman, tignan mo muna ang likod ng aliping yan. Joshin, anong nangyari sa'yo? Sabi ko sa'yo, ang alipin na ito ay parang aso ko lang. Aso, natural lang na mamatay para sa amo. Hu Kaishen, maliban kung kaya mong batayin ng kamay mo ang kapatid mo, mas mabuting palayain mo na ako. Pagkatapos ng lahat ng sugat na iniwan mo sa akin, ay ililipat sa kanya. Liang Teng, paano mo nagawang... Kuya, muli mong sinaktan ang taong pinakamamahal mo. Galit ka sa akin? Gagawin ko pa rin ito. Pero, itong beses, dapat ito na ang huli. Hindi mo ba sinabi kanina kung hindi ako mamamatay, hindi ka rin mamamatay? Anong ibig mong sabihin? Alipin ka! Anong gagawin mo? Paano kung ako naman ang mamamatay? Joshin! 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 Kuya! Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Napakawalang hiya mo, alam mo ba? Kuya! Binubuli nila ako. Pinipinsala nila ako. Ang kuya ay nandito. Tutulungan ka ni kuya. Walang makakalampas. Huwag mo akong sisihin. Sa pagitan mo at ni Kuya. Pipiliin ko si Kuya. Hindi kita sinisisi. Kuya, kahit mahirap, mangyaring mabuhay ka ng mabuti. Hintayin mo akong humalik. Pangako, aayusin ko ang lahat ng ito. Wag! Joshin! Nagpapaliw ka na! Huwag mo akong gawin itong ganito. Hintayin mo siya. Sobrang tagal.
Jashin! Jashin! Papunta ko sa sayo ngayon din. Sandali lang! Ikaw! Hindi mo pwede patayin ako! Tumahimik ka! Tulong! Iligtas ako! Matagal na tayong hindi nagkita, Hiniral ko. Matagal na tayong hindi nagkita, Hiniral ko. Ikaw ang reincarnation ng Prinsesa Lingyao. Ikaw yun? Buhay ka pa pala? Sa kalagayan mo ngayon, hindi mo ako kayang sugatan. Ginoo! Tulong! Sa loob ng 900 taon, pinagyaman ko siya. Hindi ko siya pwedeng hayaang mamatay sa iyo. Huminto ka! Kuya! Huwag mo nang habulin! Si Jashin! Naghihintay na sa atin si Jashin! Kuya! Jashin, dadaling ka ni Kuya pauwi. Kuya, huwag ganyan. Magsalita ka. Natatakot ako sa ginagawa mo. Bakit? Manghayap na sina Xiaotu at Liangting nakaligtas pa. Akala ko na kaya kong gawin ang lahat maliban sa mawala ang buhay ko. Pero si Jashin ay namatay sa harap ko. Namatay sa aking tabak. Isa akong walang silbi. Nanghihingi ako ng tulong sa inyo. Tulungan niyo ako. Ibalik niyo sa akin si Jashin. Narinig niyo ba? Kuya? Ah! Kuya! Tayo na. Batang babae. Bakit hindi ka pa umaalis? Para tulungan ang batang yan na ayusin ang gulo. Kung ikukumpara sa amin, ang itsura mo ay parang multo pa. Walang galang. Ako ay mula sa pamilyang Ho. Unang henerasyon ng pinuno. Matagal na kaming patay, kaya kami ay mga multo na. Batang babae, hindi mo ba alam ang paggalang sa matatanda? Sige na nga, hindi na kita pakikialaman. Dali, tulungan mo si Hu Kaixin na hilahin ng tabak. Ang misyon mo sa mundong ito ay hilain ng tabak. Kung hindi mo ito gagawin, maaari kang mapahamak tulad ngayon. Paulit-ulit kang mapapasabak sa panganib. Hindi ko kailangan at hindi ako natatakot. Ikaw ang hindi natatakot? Pero paano kung ibang tao ang mamamatay dahil dito? Tulad ni Hu Jaishin, kung hugutin mo ang tabak, siya ang mamamatay. Kung hindi mo hilahin, maraming tao ang mamamatay kasama mo. Ito ang inyong tadhana. Tadhana? Tadhana? Anong klaseng tadhana to? Gagong tadhana! Lahat tayo ay pinarusahan ng salitang tadhana buong buhay natin. Mahigit 9 taon nang lumipas. Pero iniisip pa rin nilang mabibihag tayo ng dalawang salitang yun? Bakit? Babaeng bata. Kayo, mga taong nagsasaktan ng mga kapwa ninyo! Hindi pwedeng bumalik. Kung babalik ako, makikita ko si Kuya. Pero kung hindi ako babalik, saan ako pupunta?
Ano nangyari sa'yo? Nasaan si Wei Mingran? Nagsasalita ako sa'yo. Nasaan si Wei Mingran? Nasaan si Hu Jaishin? Nawala ko si Wei Mingran. Nawala ko si Wei Mingran. Dapat ay nandito siya. Pabalik mula sa palasyo ng Yugo. Pumunta ka at tulungan mo akong hanapin siya. Sige. Sige. Huwag kang mamadali. Ako na ang hahanap. Ako na ang hahanap. Bakit ang gulo-gulo mo? Nasaan si Hu Kaishin ng batang iyon? Binubuli ka ba niya? Oo, galit na galit siya sa akin. Kaya huwag mo nang sabihin hilahin ng tabak. Galit siya sa'yo? Siya ang pinakamatibay na lahi ng pamilya Hu. Isang bihirang talento sa loob ng 1,000 taon. Hindi siya gagawa ng ganito kung wala siyang responsibilidad. Tama ba? Oo nga. Sa 1,000 taon, si Hu Kaishin lang ang lumabas. Hindi ba't isang bihirang talento nga ito? Kung mabubuhay siya ng 9,000 taon pa, may pagmamalaki niya na siya ang isang henyo na bihira pang makakita ng 10,000 taon. Medyo nilalamig ako. Pwede bang itaas ang temperatura dito? Ang tinutukoy mo ba ay aircon na gamit ng mga moderno? Dito ay isang ancestral hall. Paano magkaroon ng ganon? Walang silbi. Hoy, batang babae. Pakipatayin nga yung kandila. Medyo inaantok na ako. Gusto ko nang matulog. Sigurado ka bang bumalik na si Wei Mingran? Mula sa palasyo ng Yugo hanggang dito sa daan, paikot-ikot na akong naghahanap ng maraming beses. Wala, kahit sa loob ng palasyo ng Yugo, wala talaga. Alam ko na kung nasaan siya. Pupunta ako at hahanapin siya. Ha? Ay, nakakaloka. Kuya, Tayo na. kuya, ako. Dumating na pero hindi man lang bumate sa mga ninuno. Kuya, ibaba mo ako. Teka lang! Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan! Kuya, tayo na. Pasensya na, Ginoo. Lahat ito ay dahil sa aking kinaan. At iligtas ako. Pabiga! Naghintay ako ng 900 taon. Halos masira ang lahat dahil sa'yo. Pasensya na, Ginoo. Nasaan ang Jade na Singsing? Kapag hawak ko ang Jade na Singsing, hindi na ako magdadalawang isip. Kailangan ko mag-isolate ng ilang taon bago ako lumabas. Bandihan mo mabuti si Wei Mingran. Tandaan mo, kung walang utos mula sa akin, huwag mo siyang galawin. Naiintindihan mo ba? Oo, Ginoo. Ako, pwede ko bang itanong kung bakit? Si Wei Mingran lang ang makakabigo sa walang kamatayang kapangyarihan ni Hu Kaishin. Sa pagkakataong ito, gusto kong tuluyang mawala si Hu Kaishin! Pagdating ng oras, ang mundong ito ay magiging akin na! Kung ganon, lalong hindi ko pwedeng palabasin si Wei Mingran. Hanggat hawak ko siya, hindi ako maniniwala na si Hu Kaishin ay susuko na walang laban. Pagbalik niya, agad niyang isinara ang sarili sa kwarto. Hindi siya nagsasalita. Hindi kumakain o umiinom. Baka dapat tayo ang pumunta at tignan siya. Sige na lang. Hayaan na lang natin si kuya na mag-isa. O baka, pumunta na lang ako at tignan siya.
Ang tagal mo pa magdadalawang isip. Kung nag-aalala ka, pumunta ka na lang. Tara na, tara na. Ay! Okay, Shen! Buksan mo ang pinto! Alam mo ba, may naghihintay sa'yo sa baba. Halos mabaliw na sa paghihintay. Ano sinasabi mo? Sinasabi ko, anong kinakabahan ka? Okay, Shen! Buksan mo na! O suntukin kita! Kung hindi ka magsasalita, iisipin ko na pumayag ka na! Papasok ako na sa pilitan! Hoy! Hindi ka man lang nagbukas ng ilaw sa dilim? Nasaan siya? Lumabas ka! Alam kong nandito ka! Kung hindi ka lalabas, bubutasin ko itong pito ulit! Pabigat na po ng pamilya! Dare ka ba? Hindi ba nasira na? Hindi lang ikaw ang sumira. Sumira rin ang kasama mo. Talagang bagay kayo niyan. Tigilan mo nang walang kwentang usapan. Alam mo naman, bakit ako nandito para hanapin ka? Paano mo nalaman? Tatanungin kita, ano nangyari kay Zauto? Anong Zauto? Yun ba yung taksil na puno minestro? Zauto. Hindi mo ba siya pinatay? Bakit bigla siyang binanggit? Reincarnated siya? Ano ang kinalaman ng reincarnation niya sa akin? Bakit hindi mo itutuloy? Ako pa nga ang ninuno mo. Bakit ka parang natatakot? Anong ginagawa mo? Walang galang. Kung magpapatuloy ka... Okay na. Sasabihin ko naman. Kung gusto mong malaman, itanong mo. Ano ang nangyari kay Zauto? Alam ko, 900 taon na ang nakalipas. Pinatay mo siya. Bakit siya buhay pa rin? Sabi nga, ikaw ang may kasalanan dito. Pinatay mo siya. Bakit hindi mo siya pinawalang sala ng lubusan? Bakit iniwan mo siyang malaking problema? Pagkatapos mo siyang patay noon, napunta siya sa kawalan. At noon, isa lang akong mga natitirang kaluluwa doon. Zauto! Bilang isang mamamayan ng Yugo, nagkaluluka, mamatay ka ng hari, nasira ang bayan, karapat-dapat kang mamatay ng maramihan, hindi ka na muli may reincarnate, at babayaran mo ang iyong mga kasalanan. Dahil ginawa mo mapahamak ang lahat ng loya na kaluluwa ng Huklan, papatayin kita na walang katapusan. Anong royal family? Anong Huklan? Lahat ng iyon, mga natalong hiniral ko, sila lang ang may kasalanan sa sarili nila. Mga inutil, lahat sila. Zauto! Gusto kong sirain ang iyong kaluluwa. Anong ginagawa mo? Zauto, nababaliw ka na. Nilunok mo ang mga patay. Parang araw-araw kang dinadakip. Hindi ka na muli ma-reincarnate kailanman. Anong silbi ng reincarnation? Gusto kong gawing akin ang mundong ito. Sisisihin niya ang lahat sa amin. Tumakas kayo! Gusto mong tumakas? Huli ka na para tumakas ngayon! Sira ulo si Zauto. Ninakaw niya ang kawalan. Kinain ang maraming galit na kaluluwa. Ako lang ang nakatakas. Ngunit nagtatago dito sa Ancestral. Sabi ko, ilang taon na, bakit ka nagtago? Hindi mo ba ako nilapitan? Dahil natatakot ka na malaman ko na tumakas ka at nahihiya ka. Hindi mo ako nilapitan. Ikaw, walang utang na loob. Nakakainis ka talaga. Paano naman si Liangting? Reincarnated siya, di ba? At si Jansen rin. Lahat sila. Sinisisip ni Zauto. Maraming galit na kaluluwa at napahamak dahil dito, araw-araw, parang sinusunog siya ng apoy. Walang sobra siyang lakas para gamitin ang masamang plano niya. Si Liangting ang naging paapit niya sa bawat buhay. Pinipilit niyang kontrolin. At si Hu Jiaxin naman, iyon ay hiningi ni Liangting. Siguro, naramdaman niyang hindi sapat ang pagpapahirap kay Hu Jiaxin. Gusto niyang pahirapan sa magpakailanman. Kaya totoong dapat mamatay si Liangting. Kaya, si Hu Jiaxin na namatay sa iyong espada, hindi naman siguro masama. Ang dalisay na dugo ng iyong espada ay kalaban ng masamang kapangyarihan ni Zauto. Namatay siya sa ilalim ng iyong espada kahit putol na ang kanilang ugnayan ni Liangting. Sa susunod, hindi na siya muling maiipit sa paghihirap. Kaya sabi ko, dapat maswerte ka, di ba?
Sandali! Saan ka pupunta? Maghihigante. Hindi malaga si Liang Teng. Pero para patayin si Zhao Tu, kailangan mo munang hilahin ang espada. Kung hindi mo siya mapapatay. Sige, patayin mo muna natin si Liang Teng. Di mo na kailangan tumingin pa. Hu Kaishen, paano ka napunta dito? Ang kalye na ito nawala dahil sa akin. Ngayon, wala makakatulong sa iyo. Hahayaan kitang mamatay ng ganito lang. Masyadong mura para sa iyo. Hu Kaishen, pakiusap, patawarin mo ako. Alam ko mali ako. Lahat ng ito, si Zhao Tu yung tanga ang nagturo sa akin gawa nito. Pakiusap, palayaan mo na ako. Pakiusap. Hindi! Halos nakalimutan ko. May dala pa pala akong ito. Dito ka lang at ipanalangin mo mamatay ka kagad. Kuya, Huwag mo kong hawakan. May dumi ako sa katawan. Pupunta ako at maglinis. kuya. Kuya, alam kong malungkot ka, pero hindi ko alam kung paano kita aaliwin. Wemingran, gusto kitang yakapin. Kapag malungkot ka, anong ginagawa mo? Iba-iba kasi. Minsan, tumatakbo ako sa tabing ilog at sumisigaw. O minsan naman, dinadala ko ang maliit kong bangketo, hanap ng isang tindahan, bumibili ng isang bagay, umuupo sa palengke, at makikipag-agawan ng mga presyo sa may-ari. Kapag malungkot, ang ingay pa rin sa paligid. Ang saya. Kuya, ikaw pang mas mabuti. Kuya, pagod na ako. Umalis ka na muna para makapaghinga. Mingran, tulungan mo akong hilahin ng espada. Ayaw ko. Mingran, alam mo na lahat, di ba? Oo, alam ko na. Alam ko, kapag nahila ko ang espada, mamamatay ka. Kuya, ayaw kong patayin ka muli. Isang mamamatay tao. Kuya, huwag kang maging ganun kasama, okay? Mingran, namatay si Jashin. Namatay siya sa ilalim ng aking espada. Kuya, ayaw ko. Kasalanan ko lahat. Dapat noon ko pa naisip na ang paghila ng espada ay kapalaran mo. Kung hindi mo hihilahin ang espada, darating ang panganib sa iyo. Kung mula sa simula, pinayagan kitang hilahin ang espada, marahil ay hindi nangyari ang lahat ng ito. Kuya, huwag! Kuya, hindi ako natatakot sa panganib. Wala akong takot. At saka, hindi ba lagi kapag may panganib, dumarating ka sa tabi ko at iniligtas ako? Huwag mo nang hilahin ang espada. Pakiusap. Pero kung hindi ako susugal, kahit na miligtas kita ng libu-libong beses, kung isang beses lang ako matalo, ang kahinatnan ay hindi mo maipapangarap. Ayaw ko! Mingran, hindi ko pwedeng hayaang mawala si Jashin at pagkatapos ay mawala ka rin. Hindi ko kaya. Ano nangyari? Handa na ako. Handa? Para saan? Lalabas ka? Pangangalagaan ko na si Mingran mula ngayon. Naisip mo na ba? Nasabi mo na ba kay Wei Mingran? Si Wei Mingran, siya ba ay pumayag? Papayag siya. Kailan? Hahanapin ko muna si Zhao Tu.
Nagtago ako sa'yo ng 9 na taon. Hindi ko inasahan na sa oras na ito ay mahanap mo ako. Dapat noon pa lang. Hinugot ko na sana ang dila mo. At ginubit-gubit ka pa. Hukay Shen, hindi mo ba akalain kayang patayin ako? Gamit lang espadang ito. Hindi ka naman ganun kabaliw para isipin na ikaw ang tagapaghatid ng Diyos. Hukay Shen, hindi mo ako mapapatay kung hindi mo hihilayan ng espada. Interesado akong malaman. Ngayon, ano ang pipiliin mo? Huwag ka nang umiyak. Bawat araw na buhay ako ay isang pagpapahirap sa akin. Ngayon, ito ang aking kalayaan. Maaari kitang protektahan ng buong buhay ko. Walang sakit, walang kapahamakan, walang panganib. Ito ang aking karangalan. Sige. Huwag kang kabahan. Mabilis lang ito. Hindi ko kaya. Hindi ko magagawa. Ikaw lang may kayang gawin ito. Okay ka lang ba? Bakit? Kuya, anong ginagawa mo? Pwede kang mamatay ang sarili mo. Alam mo ba? Walang problema. Kuya. Dapat nandito lang sila sa paligid. Parang mga bulati lang. Hindi mawawala ang mga multo nila. Kahit lumipas na ang 9 taon, ikaw ay palaging tarunan ko. Hoy! Saan ka pupunta? Huwag kang aalis! Tulong! Tulong! Sigurado naghihintay pa si Jason. Pagdating doon, aayusin mo ang kanyang pagliligtas. Ano naman kung ganon? Sa susunod na buhay, ay siya pa rin ang alipin ko. Habang buhay. Mas mabuti pang ipinalangin mo. Hindi mo na siya matatagpuan. Jason, iyong nabawi ang aking paghihigante. Hello? Ginoong Wang, biglang nagka-problema. Dapat kaagad kang pumunta. Pumunta ka na dito. Oo, pupunta ako agad. Wei Mingran, bago bumalik si Hukay Shen, manatili ka rito. Basta nandito ka, ligtas ka. Sasama ako. Wei Mingran! Naniniwala ako kay Kuya at naniniwala rin ako sa'yo. Hello? Anong sitwasyon ngayon? Ang security system ay totally down. Agad naming sinimulan ang emergency measures. Pero hindi ito Papasok na ako. Kung gusto mong iligtas ang Wangdo, pumunta ka sa rooftop. Alam kong nandito ka. Lumabas ka na. Princess Lin Yao, alam mong papatayin kita. Pero naglakas loob ka mag-isa pa rin pumunta. Anong tawa mo? Wala lang. Bigla ko lang naisip isang bagay na dati kong naguguluhan. Kung matagal mo nang tinago ng higit 9 na taon, bakit ngayon ka lang lumabas?
Nalaman ko na. Matagal kang nagtatago dahil hinintay mo akong lumabas para makuha ang dugo ko at mahugot ang espada ni Kuya. Ang talino mo! Pero ngayon mula na pagtanto, huli na! Kaya, gagamitin ko para mahugot ang espada ni Kuya. Hindi pwede. Hindi dapat pumunta si Kuya dito. Princess Ling Yao! Huwag kang magreklamo! Huwag kang lumaban! Ito ang iyong kapalaran! Noong 9 na taon ang nakalipas, Huy, Mingran, dapat kang maging matatag. Huwag kang matakot sa loob ng puso mo. Ling Yao, pakiusap! Tulad noong 9 na taon na nakalipas, matapang kang pumarito at mamatay! Kuya, patawad. Mabibigo ko ngayon. Ayos ka lang ba? Hindi ba't sinabi mo kapag delikado, maghahanap ka ng tulong? Women Gran! Women Gran! Kuya, patayin mo na ako. Ngayon din. Gagamitin niya ang aking kamay para mahugot ang espada mo. May parehong espiritu siya sa akin. Kung mapasukan niya ako, tapos na tayo. Sa akin ang buhay ko. Bilisan mo. Patayin mo ako. Kuya! Tama si Princess Ling Yao. Dapat matagal mo na siyang pinatay. Ngayon, kung hindi ikaw ang mamamatay, kami ni Princess Ling Yao ang mamamatay. Ano ang pipiliin mo ngayon, General Hu? Tungkol sa kanya, wala akong magpipilian. Mukhang gagawin ko ulit ang ginagawa ko noon. Mukhang mamamatay ka sa kamay ko. Zhao Tu! Zhao Tu! Lumapit ka dito! Ikaw na naman! Zhao Tu! Mamatay ka na! Huwag kang magmayabang! Dahil sa pagkakataong ito, mamamatay ka pa rin sa kamay ko! Hindi rin kayo nanalo! Kaishin! Huwag! Huwag! Kuya! Kuya! Pakiusap! Huwag mo! Sa buong buhay ko, 2 beses kita nakilala. Yun ang pinakamataas na karangalan ko. Sapat na yun. Kuya, ang sabi mo sa akin, hindi mo ako iiwan. Dapat tuparin mo yun! Women Gran, hindi na kita kayang samahan. Kuya, huwag kang umalis. Ano ang gagawin ko? Kuya! Mingran, mahal kita. Huwag kang umiyak. Kuya! Kuya! Huwag! Huwag kang mamamatay! Lahat tungkol sa kanya ay mawawala sa alaala mo. Hindi ka magdaranas ng sakit. Isulat mo. Isulat mo lahat. Ang pangalan niya ay Hokkai Shin. Mata siya. Hindi siya mahilig ngumiti.
Kapag umuulan, masama ang kanyang pakiramdam. Isulat mo. Isulat mo lahat. Kahit ilang beses ko pa siyang makilala, muli ko siyang mamahalin. Hugay, Shin. Tapos na ang iyong misyon. Sa alaala lang lahat, mabubura ka na. Para sa kanila, ito marahil ang pinakamainam na resulta. Dito nagtatapos ang iyong kapurusahan. Ngayon ay papadala ka sa muling pagsilang. Kalimutan ang lahat. Pumasok sa panaginip ng mahimbing. Kapag nagising ka muli, lahat ng ito ay ilusyon lamang. Kaya ngayon, panahon na para ako ang pumili. Hindi mo ba gusto muling isilang? Akala ko sobrang hirap ng buhay mo ngayon. Hindi ka na makapaghintay na makalimot. Mananatili ako dito. Dito lang ako. Hindi ako aalis kahit saan. Talagang isang hangal ng bata. Bakit mo kailangan ganito? Wei Mingran, sasamahan kita ang buong buhay mo. Sigurado ka na ba na mananatili ka dito? Mula ngayon, ang panahon sa labas, pagsikat, pagulan, at buwan, wala na itong kinalaman sa iyo. Isa ka na lang na nanatili rito na mag-isa. Alam ko. Sige. Kahit ilang beses ko pa siyang makilala, muli ko siyang mamahalin. Pero bakit nga ba nakalimutan kita? Ano ba talagang nangyari sa akin? Bakit palagi na lang ganito? Minsan, natutulungan ko ang mga tao na matupad ang kanilang mga hiling. Sino ka ba talaga? Kung naririnig mo ako, pakiusap, sabihin mo sa akin. Paano kita mahahanap? Paano kita maaalala? Mahahanap ka ba? Sino ka ba talaga? Pwede mo ba akong tulungan na maalala? Mingran, simula ngayon, kahit hindi na konektado ang buhay mo sa akin, sasamahan pa rin kita. Ang bagal mo talaga. Sabi ko sa'yo, ngayon, ang meeting ng One Group natin ay tungkol sa plano ng proyekto sa susunod na taon. Kung huli tayo, handa ka bang mag-sorry sa meeting sa harap ng lahat? Anong minamadali mo? Sabihin mo lang, nakasira ba ako sa'yo? Hindi naman. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Wei Mingran ay palaging may proyekto, nakikipag-meeting, mula sa meeting room hanggang opisina, opisina hanggang basement, hanggang sa pintuan ng bahay nila. Hindi ka nila papasukin. Kaya mo bang mag-usap ng hindi nagkukulang ng isang buong gabi? Kaya mo bang sabihin kung nakuha mo bang proyekto? Oo. Nakuha ko. Wala akong magagawa sa'yo. Hindi mo naiintindihan. May nagsabi na ayos na rin ito. Sino ang nagsabi? Sige nga. May nagsabi na ayos na. Sige nga. May nagsabi na ayos na. Kain ka na. Nasaan ang upuan ko? Yung maliit na upuan? Kinumpiska ko na. Ngayon, lahat ng dumadalo sa meeting ng grupo ay mga kilala at mga lalaking tao. Ayaw ko na yung upuan na yan na makita sa meeting room ko. Nakakahiya ito sa One Group natin. Nakakahiya ito sa akin. Gets mo ba? Tigilan mo na nga ang pagkain. Late na tayo. Bilisan mo. Naku! Dali na, umalis na tayo. Tinapay! Kain tayo, sa daan na lang. Wow! Ang lakas ng ulan. Ganon din kagulo kahapon ng gabi. Ayos ka lang ba? Hindi ko alam kung anong sakit mo. Pag umuulan, umiiyak ka. Siguro nakasakit ka ng Diyos ng ulan noon. Hindi ko rin alam kung bakit.
Hindi ko rin alam kung sino talagang nakalimutan ko. Gaano katagal na ang lumipas sa labas? 5 taon na. Dito, wala nang oras. Hindi ka nagbago. Pagkalipas ng ilang taon, ganito pa rin ang itsura mo. Pero siya, matanda na siya. Pero maganda pa rin siya. Ngayon, ang meeting natin ay para lang sa mag-present ng mga plano at budget ng mga proyekto para sa susunod na taon. Magsimula muna ang mga department heads. Ginoong Wang, Ginoong Wen, ganito po ang departamento ng games. Bukod sa normal na pag-develop ng laro, nais namin bumuo ng sarili naming professional team. Kaya, ang budget para dito ay 4 na bilyon. 2 bilyon. Ginoong Wen, huwag mo lang hatiin sa 2. Sobrang laki ng 40 bilyon. Paano naman ang 38? 35! 35! Wen, huwag ka pang umupo. 25! 25! Dapat sinabi mo agad ang 25 bilyon. Tapos na tayo noon pa. Sunod. Miss Wen. Miss Wen. Boss, tingnan mo! Swimming run! Boss, tingnan mo! Swimming run! Mga kapatid, swerte tayo ngayon. Swimming run! Tara! Bagay sa tumatakbo ng ganung kabilis. Tara! Kayong dalawa, mag-elevator kayo. Samantalang ako, ang tatak sa hagdan. Dapat mahuli natin siya ngayon. Pagkuha natin ang larawan, hindi na tayo matatakot sa kanyang pagsuway. Tara, takbo! Tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Pinapayaw ko sa'yo, ipunin mong lahat ng lakas mo. May mga gagawin pa tayo pagkatapos. Tama! Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, tatalon ako dito. Hindi mo ba pinahahalagahan ang buhay mo? Niloloko ka lang, boss. Hindi ako naniniwala na mga siyang tumalon. Pakawalan mo ako! Kung makakatulong ang pagmamakawa, pakiusap, iligtas mo ako. Tigil!